Magandang araw sa inyo mga ka-seniors. Natutuwa ako at narito kayo ngayon. Naramdaman nyo na ba na parang humina na ang inyong mga binti? Baka mas nahihirapan na kayong umakyat ng hagdan o madaling mapagod sa paglalakad kahit sa loob lang ng silid. Hindi kayo nag-iisa. 2 dekada na akong nagtutulong sa mga nakatatanda upang mamuhay ng masigla at marami na akong nakikitang ganyang sitwasyon. Pero narito ang magandang balita. Hindi ito isang bagay na dapat lang nating tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Sa totoo lang, para sa maraming tao na lampas sa edad na 60, ang mahihinang mga binti at mababang enerhiya ay hindi lamang senyales ng pag-edad. Kadalasan, ito ay may kaugnayan sa mga hindi halatang pamamaga, mahinang sirkulasyon ng dugo at isang nervous system na medyo nagkakaproblema. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simple at natural na solusyon na makikita mismo sa inyong kusina? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 mabisang tsaa na siyentipikong napatunayan na makatutulong upang palakasin ang inyong mga binti, pataasin ang inyong enerhiya at maramdaman muli ang pagiging matatag sa inyong paglakad. Walang mamahaling gamot, walang mahihirap na ehersisyo, isang mainit at nakakagaan ng pirasong tasa ng tsaa lang. Pinag-uusapan natin dito ang mga simpleng gawain na maaring magdulot ng malaking pagbabago. At maniwala kayo sa akin, dapat niyong panoorin ang video hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang lihim na sangkap para sa tsaa na napatunayang magpapabilis ng inyong sirkulasyon at lalabanan ng pagkapagod ng mga kalamnan. Kaya simulan na natin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ginger Turmeric Tea. Magsimula tayo sa isang tunay na mabisa. Ito ay isang mainit at nakakapreskong tsaa na maaring magdulot ng malaking pagbabago para sa inyong mga binti. Kung napapansin ninyong parang ang bigat ng inyong mga binti kapag naglalakad o mabilis kayong mapagod sa pag-akyat ng hagdan, ang tsaa na ito ay maaaring maging isa sa inyong mga paboritong gawain araw-araw. Ano ba ang nagpapalakas nito? Nasa synergy o pagtutulungan ng dalawa sa pinakamalakas na anti-inflammatory na halaman sa kalikasan, ang luya at turmeric. Heto ang eksaktong dahilan kung bakit ito epektibo. Para sa maraming tao na lampas sa 60 taon, hindi lamang mahinang kalamnan ang problema. Minsan, ang pananakit, pamamaga at paninigas ng katawan pagkatapos kahit magaan na gawain ang siyang hadlang. Dito papasok ang ginger turmeric tea. Ang luya at turmeric ay direktang lumalaban sa ugat ng problema, na aktibong nagpapabawas ng pamamaga na sanhi ng pananakit ng kasukasuan at pagkapagod ng mga kalamnan. Pagdaloy ng dugo. Isipin ninyo na parang makina ang inyong mga binti. Kailangan nila ng patuloy na supply ng oxygen-rich na dugo upang manatiling malakas at mag-repair. Dito pumapasok ang luya. Naglalaman ito ng mga natural na compound na tinatawag na gingerols kung saan ayon sa pananaliksik ay nakapagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo. Kapag umayos ang daloy ng inyong dugo, ang inyong mga kalamnan ay nakakakuha ng mahahalagang sustansya na nagpapagaan ng pakiramdam ng inyong mga binti at nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Malakas na muscle recovery. Ang turmeric na may active compound na curcumin ay superstar sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa inyong mga kalamnan. Kung nakaranas kayo ng pananakit pagkatapos maglakad o narinig ang pag-ugit ng inyong tuhod kapag tumayo, ang curcumin ay makakatulong upang papanatilihing kalmado ang mga ito. Sa pagbawas ng pamamaga, magagawa na ng inyong mga kalamnan ang kanilang trabaho. Panatilihing matatag ang inyong katawan, suportahan kayo at magbigay ng lakas sa inyong bawat galaw. At heto ang isang benepisyong hindi alam ng karamihan. Ang tsaa na ito ay hindi lamang tumutulong sa inyong mga binti. Nagbibigay din ito ng banayad na enerhiya. Hindi tulad ng kape na nakakapagpa-jittery, ang luya ay natural na sumusuporta sa inyong metabolismo. Tinutulungan ang inyong katawan na gawing enerhiya ang kinain ng mas epesyente. Sa halip na maging matamlay pagkatapos ng tanghalian,
maaaring mapansin ninyo na mas alerto at motivated kayo at handa na siguro para sa isang maikling lakad na matagal ninyong gustong gawin. Kaya kung seryoso kayo sa pagpapalakas ng inyong mga binti, pagbawas ng pananakit at pagdagdag ng natural na enerhiya, ang ginger turmeric tea ang pinakamadali at pinakakaaya-ayang paraan para magsimula. Number 2. Ginseng Green Tea. Ngayon naman, lumipat tayo sa isang bagay na talagang nakapagpapasigla. Kung sa mga nakaraang araw ay pakiramdam ninyo ay wala na kayong lakas, parang humihina ang inyong mga binti sa kalagitnaan ng araw o nawawalan na kayo ng gana para magpatuloy sa paggalaw, ang susunod na tsaa na ito ang maaaring siyang hinihingi ng inyong katawan. Pinag-uusapan ko ang ginseng green tea. Hindi lamang ito isang simpleng inumin. Ito ay isang banayad na paalala para sa inyong buong sistema. Ang inyong mga kalamnan, ang inyong utak, at pati na ang inyong mga pagod na binti. Ang mabisang kombinasyon ng dalawang sinaunang halaman. Pinagsasama natin ang antioxidant power ng green tea at ang maalamat na property ng ginseng na nagpapalakas, isang ugat na ginamit ng daan-daang taon sa tradisyonal na medisina upang labanan ang pagkapagod at ibalik ang sigla. Kung gayon, paano na pakikinabangan ng inyong mga binti ang magkahiwalay na tambalang ito? Ang ginseng, isang adaptogen. Magsisinungaling man o hindi, ang buhay ay lumilikha ng isang partikular na uri ng stress sa ating mga kalamnan at kasukasuan araw-araw. Kilala ang ginseng sa kanyang adaptogenic power na nangangahulugang tinutulungan nito ang inyong katawan na pangasiwaan at pag-aanin ang panloob na stress na iyon. Nagbibigay ito ng resilience sa inyong katawan upang ang inyong mga binti ay hindi pakiramdam na kalaban ninyo sa bawat galaw. Pinahusay na endurance. Ipinakikita ng pananaliksik na ang ginseng ay talagang nakakapagpaganda ng muscle performance at endurance. Tinutulungan nito ang inyong mga kalamnan na gumamit ng oxygen ng mas episyente na nagre-resulta naman sa mas mahusay na stamina at mas kaunting pagkapagod. Isipin na lang ninyo ang paglalakad-lakad sa inyong bahay, pag-akyat ng hagdan o paggawa ng mga gawain ng hindi pakiramdam na lubos na napagod pagkatapos. Iyan ang uri ng pagbabago na maibibigay ng ginseng sa paglipas ng panahon. At iyan ay kalahati pa lamang ng kwento. Kapag ipinares ninyo ang ginseng sa green tea, mas marami pa kayong makukuhang benepisyo. Proteksyon para sa cells. Ang green tea ay puno ng mga antioxidant na tinatawag na catechins na lumalaban sa free radicals sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang mga free radicals na ito ay nagdudulot ng cellular damage sa paglipas ng panahon na nagpaparamdam sa inyong mga binti na mas matanda kaysa sa tunay na edad. Ang regular na pag-inom ng green tea ay sumusuporta sa natural na repair process ng inyong katawan na tumutulong sa inyong mga kalamnan na manatiling mas malakas at ang inyong mga kasukasuan ay maging mas may kakayahan. Matatag at balanseng enerhiya. Hindi tulad ng kape na maaaring magpa-spike ng inyong enerhiya at pagkatapos ay magdulot ng pagbagsak, ang green tea ay nagbibigay sa inyo ng maayos at balanseng pag-angat salamat sa L-theanine, isang amino acid na nagpapakalma sa isip habang pinatataas ang alertness. Idagdag ang ginseng at magkakaroon kayo ng matatag at pangmatagalang pagtaas ng enerhiya, parehong pisikal at mental. May isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Kapag pakiramdam ninyo ay mas maliwanag ang inyong isip at mas energized kayo sa mentally, natural na gugustuhin ninyong gumalaw ng mas madalas. Ang motibasyon na iyon ay humahantong sa mas madalas na paggamit ng inyong mga binti na unti-unting nagpapanumbalik ng kanilang lakas. Sa madaling salita, ang ginseng green tea ay hindi lamang nagpapalakas sa inyong katawan. Pinasisigla nito ang mindset na tumutulong sa inyo upang manatiling aktibo at maging mas bata ang pakiramdam. Inumin ito araw-araw para sa pinakamahusay na resulta. Hindi ito instant na solusyon. Ito ay isang banayad na gawain na gumagana ng hindi halata, na unti-unting nagpapabuti ng inyong enerhiya, balanse
at kakayahang gumalaw sa paglipas ng panahon. Kaya, kung pagod na kayo sa paghila ng inyong mga paa at nais maramdaman ang pagiging mas maliwanag ang isip, mas maliksing paggalaw at mas kontrolado ang inyong enerhiya, ang ginseng green tea ay nararapat na magkaroon ng permanenteng pwesto sa inyong routine. Higit pa ito sa isang inumin lamang. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpukaw patungo sa isang mas malusog at mas malakas na bersyon ng inyong sarili. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Guava Leaf Tea. Mayaman na halamang gamot sa Pilipinas, ang dahon ng bayabas ay nakatayo bilang isang pambihirang simbolo ng kasaganaan at lunas. Habang ang mabango at masustansyang bunga nito ay kinagigiliwan ng lahat, isang hindi gaanong kilalang kayamanan ang nagtatago sa mga dahon nito, ang tsaa ng bayabas. Ito ay hindi lamang isang simpleng inumin. Ito ay isang napatunayan na sa siyensya at minana sa kultura na herbal na remedya na puno ng mga nakapagpapagaling na katangian. Ang pag-inom ng tsaang gawa sa mga dahon ng bayabas ay isang kinaugaliang pamamaraan ng panggagamot na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, at ngayon ang modernong pananaliksik ay patuloy na nagpapatunay sa mga kahangahangang benepisyo nito para sa kalusugan, mga komprehensibong benepisyo sa kalusugan. Una, isang natural na kaalyado laban sa diabetes. Isa sa pinakakapanapanabik na larangan ng pananaliksik sa tsaa ng bayabas ay ang epekto nito sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ipinakikita ng ilang pag-aaral na ang pag-inom ng tsaa ng bayabas pagkatapos kumain ay maaaring makapigil sa mga spike sa blood sugar. Ito ay dahil sa mga sangkap nito na maaaring magpabagal sa pagsipsip ng asukal sa dugo, tulad ng alpha-glucosidase enzymes. Para sa mga taong may type 2 diabetes o mga nasa panganib na magkaroon nito, ang regular na pagkonsumo ng tsaa ng bayabas bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay ay maaaring maging isang epektibong pantulong na pamamaraan sa pagmamanage ng kanilang kondisyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng mga gamot na inireseta ng doktor nang walang pag-uusap. 2. Promotor ng kalusugan ng puso at circulatory system. Ang mga antioxidant at anti-inflammatory na katangian ng tsaa ng bayabas ay direktang nakakatulong sa kalusugan ng puso. Ang mga flavonoid ay nakakatulong na mapababa ang masamang kolesterol, HLDL, at mapataas ang mabuting kolesterol, HDL. Sa gayon ay binabawasan ang panganib ng atherosclerosis, pagpapapino ng mga arterya. Bukod pa rito, mayroon itong banayad na epekto sa pagpapababa ng presyo ng dugo sa pamamagitan ng pagpaparelax ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ang pag-inom nito ay isang simpleng paraan upang suportahan ang cardiovascular health sa pangmatagalan. 3. Kakampi sa pagbaba ng timbang at pagpapalakas ng immune system. Para sa mga nasa paglalakbay ng pagbaba ng timbang, ang tsaa ng bayabas ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na kasama. Sa pamamagitan ng pagpabagal sa pagsipsip ng carbohydrates, pinipigilan nito ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na nag-uudyok ng cravings at pag-iimbak ng taba. Ang pagiging isang zero-calorie na inumin kung hindi lalagyan ng asukal ay ginagawa itong isang mainam na kapalit ng mga matatamis na inumin. Dagdag pa rito, ang mataas na antas ng bitamina C at mga antioxidant ay nagpapalakas ng immune system na ginagawang mas mahirap mahawa ng mga karaniwang sipon, trangkaso at iba pang mga impeksyon. Paano gawin at inumin ang tsaa ng bayabas? Ang paghahanda ng tsaa ng bayabas ay napakasimple at direkta. Mga sangkap: mga 5 hanggang 10 malilit at malulusog na sariwang dahon ng bayabas o isang kutsarang tuyong dahon bawat tasa ng tubig. Paghugas, hugasan ng mabuti ang mga dahon upang maalis ang alikabok at dumi. Pagpapakulo. Sa isang kaldero, pakuluan ang mga dahon sa tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto sa mahinang apoy.
Pinapayagan nito ang mga aktibong sangkap na mailabas sa tubig. Pagsala, salayin ang mga dahon at ibuhos ang malinaw, kulay kayumangging berdeng tsaa sa isang tasa. Pag-inom, maaari itong inumin ng mainit o malamig. Upang mapahusay ang lasa ng hindi ginagamit ang pinong asukal, maaaring magdagdag ng isang kutsaritang honey, isang hiwa ng lemon o isang piraso ng luya. Para sa pang-araw-araw na pag-iwas, sapat na ang isang tasa bawat araw. Para sa mga tiyak na karamdaman tulad ng pagtatae, maaari itong inumin ng hanggang 3 hanggang 4 na beses sa isang araw hanggang sa gumana. Bagamat ligtas ang tsaa ng bayabas para sa karamihan ng mga tao, may ilang mga pagsasaalang-alang. Dahil sa epekto nito sa asukal sa dugo, ang mga taong may diabetes na umiinom ng gamot ay dapat kumonsulta muna sa kanilang doktor upang maiwasan ang hypoglycemia, napakababang asukal sa dugo. Ang mga buntis at nagpapasusong ina ay dapat ding mag-ingat at humingi ng payo ng profesional bago ito gamitin. Tulad ng anumang herbal na remedya, ang pag-moderate ang susi. Ang tsaa ng bayabas ay higit pa sa isang kinaugaliang lunas. Ito ay isang makabagong solusyon sa isang holistic na pangangalaga ng kalusugan. Ito ay isang patutuo sa karunungan ng mga Pilipino sa paggamit ng mga biyaya ng kalikasan. Sa pagiging simple, abot kaya at epektibo nito, nararapat lamang na ito ay maging isang pangunahing sangkap sa ating mga kusina at sa ating pang-araw-araw na gawain para sa isang mas malusog at mas natural na pamumuhay. Ngayon nalaman nyo na ang 3 mabisang natural na tsaa na tunay na makapagbabago kung paano pakiramdam ng inyong mga binti at kung gaano karaming enerhiya ang mayroon kayo araw-araw. Ang ginger turmeric tea upang magpakalma ng pamamaga at mapabuti ang sirkulasyon. Ang ginseng green tea upang mapalakas ang lakas at tibay ng kalamnan, at ang guava leaf tea upang maibalik ang balanse, magpagaan ng stress, at suportahan ang paggaling habang natutulog. Ang mga ito ay hindi lamang mga mainit at nakakagaan ng loob na inumin. Ang mga ito ay mga simpleng pang-araw-araw na kasangkapan upang matulungan kayong lumakad ng matatag, magpakaramdam ng mas malakas, at maglakbay sa buhay ng may mas maraming kumpiyansa at mas kaunting sakit. Tandaan, ang sikreto ay hindi mahika. Ito ay ang pagkakapare-pareho. Isang tasa lamang sa isang araw na isasabay sa banayad na paggalaw at isang positibong mindset ay maaaring lumikha ng tunay pangmatagalang pag-unlad sa paglipas ng panahon. Kayo ay tunay na karapat-dapat na muling magpakaramdam ng malakas. Karapat-dapat kayong lumakad ng may kumpiyansa, umakyat ng hagdan ng walang pag-aalala, at mabuhay ang bawat araw na may enerhiyang kailangan ninyo. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.